Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang posibleng dahilan kung bakit nagsisibagsakan ngayon ang presyo ng buong crypto market. At ang sabi po rito ay sa loob daw ng isang oras lamang ay meron daw pong higit $200 million na na-liquidate ang kanilang mga trading positions. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi rito ay as asset prices plunge, the market has faced massive crypto liquidations in the last 24 hours. On-chain data show over $200 million in leverage crypto positions have now been liquidated in the last hour. Kaya ayan, nakakaranas po ang buong crypto market ng isang matinding liquidation dulot po ng pagbagsak ng kanilang mga presyo. Nagkaroon na po tayo ng technical analysis kanina kay Bitcoin at ayan na nga, ang mother of all cryptocurrency ay nakaranas po ng isang matinding pagbagsak. Kaya sumunod na rin po ang halos lahat ng cryptocurrencies. Kasi alam naman po natin na ang galawan ni Bitcoin ay yan din po yung sinusunod ayan ng ibang mga cryptocurrencies. Kaya kung pag umaakyat itong si Bitcoin ay nagsisiakyatan na rin po ang buong crypto markets. Pero kung pag bumabagsak naman po itong si Bitcoin ay nagsisibagsakan na rin ang buong crypto market. At ayan, ang sabi rito ay sa loob lamang ng isang oras ay meron daw pong na-liquidate ng nahigit $200 million yan, na mga crypto trading positions. Ibig pong sabihin ay kapag na-liquidate ay nawala or natalo. Ayan. Yung tinutukoy po kasi rito ay kapag leverage crypto positions po yan, ay tinutukoy po nito ay yung derivatives trading or sa futures trading. Yan po yung mga traders na nagbubukas po ng long position at saka short position. Ayan, yung nangyari po dito ay siguro yung mga, syempre yung apektado rito ay yung mga nagbukas or meron po silang nakabukas na long trading positions. Kasi kung pag naka-long trading positions ka, ay inaasahan mo na aangat ang market price ng iyong tinitrade na crypto asset. Pero kung pagbabagsak ito, ay talo ka. Maliliquidate yung crypto position mo. Kaya yan po yung nangyari ngayon. Ayan, halos lahat ng mga naka-long sa kanilang trading positions ay sila po yung pinaka-apektado rito. Ayan, na liquidate yung kanilang positions. Across social media spaces, traders went into panic mode with the sell-off wiping out gains recorded this month. Kaya yan, nagpapanik na daw ang mga traders. Kaya nagsisell daw po sila. Kaya yan yung sell na ito or yung naging pagbagsak na ito ng crypto market ay parang binawi niya yung kanyang ibinigay na gain or kita sa buwan na ito. Kaya yan po yung nangyari. Kaya nagpapanik ang mga traders ngayon. At yan, pagdating naman po sa atin dito na nag-i-spot trading. Iba po kasi kapag spot trader lamang po tayo. Siyempre hindi po tayo apektado rito. Wala pong maliliquidate sa atin. Nandyan pa rin yan. Hawak pa rin natin yung ating crypto asset. Hindi po yan nababawasan. Ganyan pa rin yung kanyang amount. Yung nagbago lamang dito ay yung kanyang equivalent na value sa US dollar. Yan, bumagsak lamang yung kanyang equivalent value pero nandyan pa rin yan. Kaya bilang spot trader ay syempre wala po tayong dapat na ikabahala. Hintayin lamang po natin na makarecover ang market. Yan,
Kasi normal lamang po yan. Magkakaranas iso ng mga price correction or price decline. The crypto chart is currently in the red zone, although some users see buying opportunities trending the catch phrase, buy the dip. Ayan. Ang buong crypto market ay kung i-check po natin ay nasa red zone or nagpapakita po sila ng mga kulay red na presyo. Kung pag kulay red po kasi ay nagsasabi dyan na bumabagsak yung presyo. Kapag kulay green naman yung nakikita natin ay syempre umaangat yung presyo. Ayan, kung i-check po natin yung buong crypto market ay mapapansin natin na halos kulay red yung mga presyo ng mga cryptocurrencies. Ngayon ay syempre kung may mga nagpapanik, yan, sa tingin ko yung mga nagpapanik dyan ay yung mga baguhan lang talaga at saka wala pang gaanong karanasan dito sa pagtitrade o pag-i-invest sa mga cryptocurrencies. Kaya nagpapanik po sila. Pero sa mga magagaling na dyan, mga smart traders at saka investors, ay yung pagbagsak na ito ng market ay ang tingin nila rito ay isang napakagandang buying opportunities. Kaya dahil dyan ay nagtitrend po ngayon yung catchphrase na buy the dip. Ayan. Or bili lang tayo ng bili kapag bumabagsak ang market price ng cryptocurrencies. Kaya yan po talaga ang tamang strategy pagdating sa ganitong kalagayan ng crypto market. Bili lamang po tayo ng bili sa kada pagbagsak nito. What's going on? Ayan, ano nga ba talagang nangyari kung bakit nagsibagsakan ang presyo ng crypto market? The sudden trend reversal is due to macroeconomic factors and geopolitical tensions in the Middle East. Kaya yan daw po ang posibleng dahilan dito. Isang biglaang pagbabago tungkol sa na may kaugnayan sa macroeconomic factors at yung political tensions dito sa Middle East. In the last hour, news broke of a possible Iran attack on northern Israel, further increasing tensions in the region. Kaya yan daw po yung nangyayari kasi dito na giyera sa Middle East, kung saan ay meron daw pong isang balita, isa daw pong nailabas na balita ang nagsasabi na umatake na raw ang bansang Iran, kung saan ay sinugod daw po nila yung northern region ng bansang Israel. At dahil dito ay nagdulot daw po ito ng mas tumataas na tensyon yan sa pagitan ng dalawang bansa na ito. Kaya yan raw po ang posibleng isang nagdulot sa pagbagsak ng crypto market ngayon. Despite the trend, crypto bulls say the period after the liquidation could trigger more buys in the market. Ayan, isa na rin pong crypto expert dito ang nakapagsabi na yung pagkatapos daw po ng liquidation na ito sa crypto market ay magdudulot daw po ito ng buying pressure, or marami daw po ang bibili ngayon pagkatapos ng liquidation na ito. Ayon po sa crypto analyst na si Crypto Bulls. Yan, meron pang isa rito. Pro crypto commentator Zach D. West noted that the crypto liquidations are temporary due to high volatility. Kaya yan naman po ang sinabi ng isang pro crypto commentator dito na si Zach D. West. Sinabi naman po niya na temporary lamang po ang naranasan natin ngayon na liquidation. Ayan, isa lamang po itong pansamantalang price decline sa presyo ng buong crypto market. At ito ay dulot ng high volatility. Ayan, pag sinabi po nating high volatility ay talagang magalaw po talaga, or meron madalas po talagang nakakaranas ng matinding paggalaw ang presyo ng cryptocurrencies. Volatility is temporary
and shouldn't shake you out. Years from now, the value of Bitcoin will just slowly tick upwards day by day, ensuring every sat you save will be worth more as you age. Exponential, predictable, perfection. Bitcoin is the truest stable coin. Zoom out. Kaya yan po yung actual na sinabi rito ng pro crypto commentator na si Zach D. West. At sang-ayon po ako sa kanyang sinabi rito. Yan. Syempre, temporary lamang yung volatility na ito ni Bitcoin. Talagang ito ay tataas, babagsak po siya. Yan. Tapos tataas, tapos babagsak po ulit siya. Yan. Pero sa bandang huli or sa kada araw ay mapapansin po natin na ito ay unti-unti pa rin pong umaangat. Yan. Sa bandang huli ay mas nananaig po yung kanyang pag-angat sa presyo. Kaya sabi niya rito ay habang tayo ay nag-iimbak or nag-accumulate ng ating mga cryptocurrencies, particular po ang Bitcoin, ay mas lalong nagkakaroon ito ng mataas na halaga or value. Kaya ayan, kaya sabi niya rito ay yung Bitcoin ay ito talaga ang totoong stable coin. At ayan ang tungkol po dito sa posibleng dahilan kung bakit bumabagsak ang crypto market. Ayan, may isang possible daw po ay ang mayroon daw pong issue sa macroeconomic at yung pangalawa ay yung geopolitical tension sa bansang Iran at saka Israel. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.